Magandang umaga sa lahat. Bago magsimula ang ating misa, ipinaalala lamang na ituon natin ang ating puso at isipan sa banal na Eucharistia. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones. Ipinaalala din sa lahat na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag pong mag-iwan ng mga basura at panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng simbahan. Hinihiling din sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito ay gagawing by rows. Patuloy po ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsisimba. Wedding bands, ang sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal. Giormaru C. Kuntapay at Shane Alisa D. Obina. Reginald Martin A. Gabriel at Ana May S. Mabayad. John Gervase G. Perez at Rona B. Banyadera. Nasa bulletin board po ang karagdagang detalye tungkol sa kanila. Kung may kadahilanan upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang po na ipabatid sa ating tanggapan. Sa ating misa, inaanyayahan ang lahat na makilahok sa pamamagitan ng pagsabay sa awit at tugon na makikita sa screen. Magsitayo po ang lahat at atin nang pasisimulan ang banal na misa. Sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigaha ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasang handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasang handog ng Diyos sa tanan.
tayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasang handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa nakila mo ang aking kapurihan. Panginoon Diyos sa hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasamahan ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan
na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Hanapin ninyo ang puon, kayong mapagkumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang inyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang puot. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagkumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Mga apa ay mapalad, Diyos ang hari nila lahat. Mga ama ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na puon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan
ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, na makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at maggalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang tao, pag nag-iisa,
at walang dumadamay o nakikiramay sa Kanya, kumakampi sa Kanya o nagpoprotekta sa Kanya, ang tao ay mahina, takot. Kaya madalas, di ba, ayaw natin mag-isa sapagkat nakakatakot mag-isa. Aside sa sinasabi na no man is an island, which is true. Pero pag ang tao ay punong-puno ng mga bagay, ng proteksyon, ng lakas, ng mga taong nandyan para sa kanya, ang tao ay malakas at madalas mayabang. Kaya minsan, di ba, may mga narinig tayo at nakikita, napapanood na mga tagpo. Minsan, pag may mga away, no, may mga gulo, ang isang tao ay nagiging matapang dahil siya ay may sandata, di ba? Dahil may sandata. O kaya naman, ang tao ay walang kibo dahil siya ay walang-wala, dahil siya ay mahirap. Wala siyang may pagmamalaki. Sa kabilang banda, pag ang tao ay mayaman, no? Excuse me sa mga mayayaman. Pag ang tao ay mayaman, kadalasan, hindi naman siguro 100%, kadalasan ay mayabang. Dahil ang yabang niya ay doon nakasandal sa kanyang yaman. Pag ang tao ay nasa kapangyarihan, siya ay napakalakas at napakatapang dahil siya ay may kapangyarihan. So may pinanggagalingan ang uri ng pagkilos, ang uri ng pag-uugali ng tao. Ang tao ay walang naipapakitang ugali dahil walang-wala siya. Kaya di ba madalas ang mga dukha, kadalasan walang boses, api, di ba? Kasi wala silang masasandalan. Wala silang bagay na pwedeng gamitin para sila ay lumakas, para sila ay yumabang, para sila ay magmataas. Maliban lang sa Diyos. Sa Ebanghelyo natin sa araw na ito, narinig natin ang katagang mapalad or pinagpala. Iba ang pinagpala sa konteksto ng mundo at iba ang pinagpala sa konteksto ng Diyos. Ini-imagine ko, ano kayang buhay sa langit? Well, we know already what's life here on earth. And sometimes we are so frustrated, we are so disappointed of injustice and inequality in this world. Pero ang tanong, ano kaya ang buhay sa kabilang buhay? Ano kaya ang uri ng pamumuhay ng tao, ng mga banal? Mayroon tayong idea ngayon. Sapagkat ang mga kaugalian na itinuturo ni Jesus sa Ebanghelyo at kahit sa unang pagbasa at pangalawang pagbasa ay mga kaugalian sa langit. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, I don't know about heaven. Wala akong idea kung ano mayroon doon. Ito ang itinuturo ng Diyos sapagkat ito ang mga ugali na magdadala sa atin sa Kanya. Kaya pag wala pa tayong ugali sa mga nabanggit, wala tayong space sa langit. Baka sa ibang lugar yun. No, mga kapatid, mapalad ang mga aba, sa English, humble of heart. Humble of heart. Mapagkumbaba
Sabi nga nila, practice makes perfect. Ang tanong, what do you practice? Humility or pride? When you practice pride, no wonder you've perfected it. Perfect na perfect ang pagiging mayabang mo. Kasi you've been practicing it for many, many years. Totoo ka talaga yung practice makes perfect. Di ba? Kaya the question is, what do you practice? Is it humility or boastfulness or pride or arrogance? Kung napapansin ninyo, it's so disgusting when you see people so arrogant, so boastful, napaka-uncultured ang ugali. Pero sinasabi, educated. But the manner of the attitude is uneducated. Kasi nga, mayroon siyang sinasandalan para siya maging mayabang. Ano yon? Maybe he is a lawyer or a rich person, kaya mayabang. Sabi nga, mayroon naman palang ipinagyayabang. No? Mayroon naman pala siyang ipinagyayabang. Pero sabi ni St. Paul sa second reading, ang Diyos ang ating ipinagmamalaki. Hindi ang yaman, hindi ang pinag-aralan, hindi ang posisyon. Diyos lamang tayo nagmamalaki. At in that sense, hindi yan negative. Kasi outside God, that can be so humiliating and abusing, embarrassing. Kaya napaka-importante bilang Kristiyano, mga kapatid, ano ang ating isinasabuhay? The Lord has given us the teachings. Binigyan niya tayo ng uri ng pag-uugali. Mapagkumbaba, mapagtiyaga, na laging ang minimithi, hindi para maging mayaman. Ang minimithi ay lagi nawang masunod ang kalooban ng Diyos. Hindi ko alam, yun pa ba ang ating pinagdadasal sa Panginoon? Kasi yun ang prayer na Jesus eh. May thy will be done. Hindi yung manalo ako sa loto, manalo sa sabong. You're asking a wrong thing from the Lord. Kaya hindi niya binibigay. Kasi hindi niya yon it's not the property of the Lord. Sa buhay natin, mga kapatid, kailangan natin alalahanin ang pagiging Kristiyano. Kaya tinitingnan ko, hinahanap ko yung image ni San Isidro. Di ba usually ang picture niya, plowing, nag-aararo, tama ba? May araro, may kalabaw. If I'm not mistaken. Kasi he was a farmer, right? Pero, siya yung isa sa mga taong mapalad. Paano maging mapalad father nag-aararo? Siguro, ibang pananaw natin. It's a worldly view. But in the view of the Christian perspective, in the view of the Lord, si San Isidro ang isa sa mga mapalad. Hindi yung nagdadrive ng limousine o ng BMW, hindi yung may collection na mga mamahaling alahas ng 100 pares ng sapatos. Ano pa? Pero ng joke ng pare ng humili niya about sa ang daming collection ng sapatos, ng ano ba ba? Cellphone o ng damit o ng bag. Ang daming sapatos. Ano ka, alopihan? Alam niyo yung alopihan na insekto? It's a venomous, actually, kind of creature. No? Mga kapatid, minsan kailangan natin i-evaluate ang ating lifestyle.
aside sa ating mga ugali. Constantly evaluate them. Kasi baka nawawala na tayo sa ating identity bilang mga Kristiyano. At nawa, itong mga katangian na nabanggit sa Beatitudes na pagiging mapalad, lagi nating pagsumikap pang isabuhay. Hindi yung mga makabundong pag-uugali. Kasi para wala tayong takot na hindi mapunta sa langit, sapagkat ito ang mga katangian na magdadala sa atin sa Diyos. At of course, ito din mga katangian na tutulong at aahon sa mga pinagdadaan ng kahirapan ng ating kapwa-tao. Ang pagmamalasakit, ang pagdamay, at laging pag-aalaga at pag-aalala sa mga taong siguro less fortunate than ourselves. So sa ating pagdiriwang, ipagdasal natin at naisin natin na isabuhay ang mga katangiang ito na itunuro sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo at nawa ang mga hindi mabubuting pag-uugali ay ating palitan ng makakristyanong pag-uugali. Amen. Sumasampalataya ako. Katawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, nagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaho. Na may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo. Sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama para sa biyayang itaguyod niya ang kaniyang paghahari dito sa mundo. Tulungan tayong kaniyang mga nilikha. Manalangin tayo ng may kagalakan. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo kaming iyong simbahan upang manatili kaming mapagpakumbaba habang nagpapatotoo ng iyong mabuting balita. Manalangin tayo. Gawin mong daluyan ng iyong awa at pagmamalasakit ang lahat ng lingkod bayan upang lagi nilang unahin ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin kami. Pukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ang isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid naming mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin kami. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nagagalak kami sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, itong paghahari mo ay tunay na sumasa amin. Tulungan mo kaming makilahok sa iyong gawaing pakikiniig at pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon.
Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang kalalay mo, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkaibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan na Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan namin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo naming Papa at ni Jesse naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami
sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito sa Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon.
upang maging hinahakay na nagbibigay buhay. Kami nawa'y magtipon din at maging bayan mong giliw. Iisang Panginoon, iisa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y magpupugay. Katulad din ng mga ubas na piniga at naging anak. Sino mang uminom nito, may buhay na walang hanggan. Kami nawa'y maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyan. Iisang Panginoon, iisa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the breath. The light which disperses all darkness, the force that sustains me daily. Joy of my heart.
desire to love you. Say with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me daily, joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me daily, joy of my heart, the force that sustains me daily, joy of my heart. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsapakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Ngayon ay ang unang linggo ng buwan, ang ating Balikhandog Sunday. Ito ay paraan ng ating parokya upang masuportahan ang mga programang pang-scholar, formation at outreach programs at para sa maintenance expenses ng ating simbahan. Ang mga balikhandog na sobre ay maaari ninyong ihulog sa ating balikhandog drop box. Ang ating second collection noong nakaraang linggo para suportahan ang mga gawa ng Diocesan Biblical Apostolate, Regional Biblical Center, and CBCP Episcopal Commission for Biblical Apostolate ay nakalikom ng 16,572 pesos. Ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong bukas palad na pagtulong. February 2 ay kapistahan ng Presentation of the Child Jesus, Candelaria. Ang pagbabasbas ng mga kandila ay gaganapin sa simula ng misa sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi. February 3 ay kapistahan ni Saint Blaise. Magkakaroon ng Blessing of Throats pagkatapos ng misa sa ika-6 at kalahati ng gabi. February 6 ay First Friday. Ang Holy Hour ay sa ganap na ika-5 at kalahati ng hapon na susundan ng banal na misa sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi. February 7 ay First Saturday. May misa para sa mga senior citizens sa ika-6 at kalahati ng umaga. February 11 ay kapistahan ng Our Lady of Lourdes, World Day of the Sick.
magkakaroon ng blessing for the sick pagkatapos ng misa sa ika-6:30 ng gabi. Inaanyayahan ang lahat ng mga batang maedad 12 pababa sa Children's Mass sa February 8 sa ika-2 ng hapon. Kindly bring your old PAMs to the parish office to be used on Ash Wednesday. Ating pasalamatan ang ating Mass offerers ngayong araw mula sa Ohana Place. Mula sa ating Kura Paroko, Father Jonathan Cadiz, ang ating taus-pusong pasasalamat kay Reverend Father Edgar Maria Benedian, OSM, sa pangunguna sa ating banal na misa. Pasalubungan natin siya ng masigabong palakpakan. Dahil ngayon ay unang linggo ng buwan, tinatawagan ang lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo ng kasal sa buwang ito na lumapit sa harapan para sa isang panalangin at pagbabasbas. Please come forward. Dito po sa harap, yung mga magbe-birthday for this month of February for a special blessing. Manalangin tayo. O Diyos na may likha ng lahat, pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak na narito sa harapan na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Pebrero, na ito ay magagalak sa kaloob mong biyaya at buhay, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo po sila at punuin mo sila ng iyong pagmamahal at paglingap. Pinasasalamatan ka rin namin sa mga mag-asawang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa kasal sa buwang ito ng Pebrero. Dalangin namin na sila ay iyong patnubayan at pagpalain upang patuloy silang maging matapat sa isa't isa at sa pagkalooban mo sila ng marami pang masasaya at mapagpalang taon at pagsasama. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan at sa tulong ng panalangin ni San Isidro. Nawa ay malasap nilang lahat ang masayang buhay na dulot ng pakikisa sa iyo kasama ni Kristong aming Panginoon. Palakpakan po natin ang magdiriwang mga karawan. God bless you all. Magsitayo na pong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Humayon at ipahayag kanyang pagkalingat habag. Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigaw ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan,
sa panahon ng kapayapaan. Humayon at ipahayag Kanyang pagkalingat habag, isabuhay pag-ibig at katay.